Nananaginip ka pa ba mga kalahi? O kaya ay hirap ka ng maalala kung ikaw ba ay nanaginip? Ako ang Adman at nandito tayo sa Templong Antuhan ng Luntiang Agama at muli ako nagbabalik. Kamusta po kayo? Kahapon kasi ay meron tayong bisita na galing California. Dalawa sila, isang lalaki at isang babae. Yung isa, yung lalaki ay taga Vallejo, California at yung isa naman ay taga San Francisco. Nagpunta sila dito para humingi ng tulong at nagpagamot. So binigyan natin sila ng hilot binabaylan ritual, no? It consists of diagnostic, cleansing, treatment, and strengthening, no? So kahapon, habang patapos na ang aming gamutan, no? Kwentuhan na lang, nag-share sila sa mga issues nila sa buhay. At ang isang magandang isi-share ko sa inyo is tungkol sa panaginip. Ayon kasi sa ating mga ninuno, no? Ang panaginip ito yung pintuan patungo sa kabilang mundo, sa spiritual side. Kaya napakahalaga na tayo magkaroon ng kapahingahan. Kaya nga, kung talagang tatawid na tayo, papunta sa kabilang mundo, tinatawag na rest in peace, no? Pero sa totoo lang, ito rin yung paraan natin, kumbaga, para makausap natin ang mga mahal natin sa buhay na yumauna. At sa pamagitan ng dreams, ay doon natin nakikita ang ating yung mga fairies, yung mga elves, yung mga duwende, yung mga other mythological creatures, no? Bibihira lang na makakita tayo dito ng ganon. Dahil kasi nga, ayon sa modernong pamumuhay, ito ay kathang isip lang o gawa lang ng ating isipan. Ibaba ko lang aking salamin, no? So kagabi, parang we are alarmed, no? Parang sinabi ko na minsan controlled na ang ating panaginip. Mayroong puwersa na bumabalot sa atin para hindi na tayo managinip. Kung ang ating kalikasan ay naaapektuhan na rin natin, no? Yung gobyerno natin, gumagawa na sila ng mga artificial clouds para magpaulan. Pero hindi pa rin nila matimpla ito, kaya nagkakaroon naman ng malalakas na bagyo. So yung mga natural calamities ay hindi na siya talaga natural at nagiging man-made na rin. Even yung ating panaginip ay maaari na rin kontrolin ng lipunan o ng tao. No? Paano nangyayari yon? Una, hindi ito makikita sa kalangitan o sa hangin. No? Hindi. Sa ating kapaligiran mismo na nandito na ating nakikita harapan. So paano nangyayari na naiistorbo ang o na mamanipula ang ating panaginip ng lipunan? No, unang-una yung behavior natin na bago matulog ay naka-cellphone tayo. So bago tayo pumikit, nagpapaantok tayo gamit ang cellphone. So mula dito, apektado na ang ating panaginip. Kumbaga, kung ano ang nakikita mo, yun na ang napipid sa ating sa utak. Pangalawa is kung ano ang mga activities na ginagawa natin bago matulog, kaya apektado ang ating pagtulog. So ito is isang malaking factor kung bakit naaapektuhan ang ating panaginip, no? Pag tayo natulog. O minsan talaga sinasabi wala tayong panaginip. But hindi po. Lahat tayo ay may panaginip. Mahirap sa isang tao na walang panaginip. Dahil ito rin ay umuugnay sa pangarap. So kung wala kang pangarap sa buhay, ano ka? So there is nothing for you to exist anymore. Dahil kasi ang panaginip natin, ito ay nagdurugtong sa ating hinaharap. Ilang taon nang nakakaraan, lalo na nung ako'y nasa Saudi, I think 2013, 14 or 15, no? Itong mga panahon nito, ay gumawa ako ng Temple of Dreams o Templo ng mga panaginip. At ito yung paraan kung paano tayo ma-access natin ang ating isang spirituality. So ginagawa natin yung ating kama, yung higaan natin o yung silid-tulugan natin bilang isang sagradong templo ng pagtulog. Kaya nga lang, ang nangyayari ngayon, iba-iba na nangyayari sa loob ng ating higaan, di ba? Aminin nyo, anong ginagawa ninyo? So, as much as possible, paniniwala natin, lahat ng bagay ay sagrado. Kaya sana lahat ng bagay, kahit saan man tayo pumunta, ay irespeto natin at igalang. So, sa pagtulog natin, ito yung parang nagiging lagusan, no? Pintuan, patungo sa kabilang mundo. Whenever we close our eyes, relax, and sleep, our soul travel. Naglalakbay ang ating kaluluwa patungo sa kabilang daigdig. At maraming daigdig ang ina-explore natin mga babaylan, pero itong daigdig na ito, yung tinatawag na astral realms of existence. Sa astral realms of existence, pwede tayong magkaroon doon ng matrain natin ang ating sarili para ma-develop ang ating powers.
o kapangyarihan. Sa pamagitan din ng astral realms, maaari din natin masulyapan ang hinaharap natin o di kaya makapunta sa nakaraan upang ayusin kung ano man ang mga naging problema natin ngayon, kung ano man ang naging trauma natin doon. Ngayon pala, no? So, ganun din sa astral realms o sa mundo ng panaginip ay maaari din natin makita, tulad nga ng sinabi ko, yung mga duwende, yung mga engkantada, mga kapre, etc., ng mga kaibigan. Andun din yung konsepto ng langit at impyerno. Doon din natin nakikita. So, in-access to ng religion para makontrol din nila ang tao. So, ano ba ang nakaka-apekto sa ating panaginip? Una, yung lifestyle natin. Pangalawa is kung anong katuruan ng lipunan na nasasagap natin. Yung panonood ng TV, pakikinig ng radyo, pagbabasa bago matulog, at pag-i-internet, no? Pagsa-cellphone. So, talaga nakakasira ito sa ating pagkakaroon ng panaginip. Kaya nga, kung gusto niyo pong magkaroon ng magandang panaginip, no, at makapag-train kayo sa astral realms ng natural sa pamagitan ng inyong panaginip, dapat 4 hours before sleep ay tigil na lahat, no? Wala ng cellphone, wala ng TV, wala ng radyo, wala ng pagbabasa. I-condition nyo ang inyong sarili. At 2 hours naman, bago matulog, ay dapat kumain kayo. Hindi maganda na pagkakain is tutulog kaagad kayo, no? Babangungutin naman po kayo. So, sana ang video ito makatulong sa inyo upang ma-improve ninyo ang inyong pagtulog at pagkakaroon ng panaginip. At isa pa, encourage ko kayo kung gusto niyo talagang mag-dream working, no, magkaroon kayo ng journal, magkaroon kayo ng libro or notebook na pag nagising kayo, ay isusulat nyo agad ang inyong panaginip. At bago kayo matulog, ay sabihin nyo sa inyong sarili na dapat matandaan ko ang iyong panaginip, o kaya kung meron kayong gustong kausapin doon, no, ay matandaan nyo kung anong usapan ninyo. So hanggang dito na lang, ito muli ang Apa Adman, ang Templong Anituan ng Luntiang Agama, nagsasabing, mayari na, pag-asatin, paalam.